Dear Daisy Pisay, pag-ibig sa ating mga buhay. Ang tunay na pag-ibig ay isang napakamahalagang nararamdaman ng tao. Ito ay ang masidhing damdamin ng pagmamahal. Ito ay hindi lamang pinakamakapangyarihang lakas sa mundo, kundi ito ay susi ng buhay. Kung walang pag-ibig, ang buhay ay malungkot. Dear Daisy Pisay, sino Of siya at course, kailan I'm very napunta? happy na naging Dear Daisy ako from the book, of course, from the book First Kisses. Happy ako kay nakahelp ako sa mga batchmates about their love problems, life problems, and school problems. Nag-start na siya sa kami ng mga addicts sa not really love story but teenage love story nga. Nanamihan kami sa that series ng books, First Kisses. And then may isa ka book na da, it's entitled It Had to Be You, about Emma and Kyle. Then nanamihan kami sa story pala because si Emma naging Dear Daisy Pisay siya. I mean, Dear Daisy nga. And then Dear Daisy man din sa Pisay, gusto naman makahelp sa mga students de, especially na sa first year, sa freshies, kay magulang sila and may ka-adjust pa sila. So, nag-ubra kami account sa Facebook together with Rochelle and Ayan account na nagpangad naman to na nga freshies. Nag-hi kami, then namangkot kami kung gusto nila mga advice. Then dira, nag-start na sila tell sa amon. Hasta subong, nagpapangayo sila advice. Pero now, personally, naging sa akin. Bilang tagapayo, hindi madali. Kailangan mo magkaroon ng malawak na kaisipan at pag-iintindi. Sino ang mga nabuligan mo bilang ikaw si Dear Daisy Pisay? Okay. First, yung kinabuligan, si Val. Basta, I won't tell you the story na lang because it's so private. It's about si Jasha. About ninyo. May isa ako ka schoolmate ni Rochelle, or let's say, friend niya from Manila. Na-help ko man siya about there sa iyang story. Si Christine, si Ryan, si Dayan, personally, sila ni Edmond. Yeah. Personally, nag-ask sila sa akin. Si Nerfe, and many others. Itungod nagbulig ka, ano ang ma-advise? Saying about Edmond and Dayan, they're like two students here in Pisay na hindi nila gusto relationship. So, ang inubra nila, talk to each other, kaya ginahan sila advice na mag-talk sila privately, but not actually, but very private, nag-talk sila kung ano na-feel nila with each other, like nila, yes, may chance sila. Pero after 10 years, panay gusto nila, di ba, makatapos, studies first. So, I think amo na ang pinaka-best hindi na situation nga nasudlan about today, kay Edmond. Okay, do ka namin, it's like liking liking each other, but they're not ready to go into a relationship. MU lang sila. And it's very good. It's nice. Marunong maghintay ang pag-ibig. Unahin ang mas nakakabuti dito. Maging malaya kung Ano handa ang na kayo. pinakamanamik nga love story nga nabatian mo halin sa mga freshmen diri sa Pisay, kag ano ang pangayo nila nga advice? Okay. Best story for me. Sorry, Edmond and Dayan, but they have to tell this sa public. Yeah, it's about them. Di ba nahambal ko na before, na they like each other, pero they're not ready to go into a relationship pa. So, for me, though, kanami nga situation, wala nga, yeah, may chance si Edmond kay Dayan, and then nag-promise si Dayan nga may chance siya after 10 years, though it's not like nga may string attached sa ila, wala nga, though dapat si Amo na ni upod nila. Though friends sila MU, pero they know that they like each other. Second story for me nga the best. Okay. Hindi ko lang pag-ihambal ang name niya. About niya siya sa isa ka girl na freshie siya. Like niya ni si Guy nga hindi vote ang iba niya nga friends sa mo nga Guy. That guy is a joke for her friends. Pero may isa siya ka-friend, actually it's me, na I understand her sa feelings niya sa amo nga guy.
bale bala, gingaan ko siya advice nga, okay lang na, baskan hindi ang iban because it's your decision. Hindi man na ilaya. So, if they don't like that guy, pwede man nagyapon nga malike mo siya. And anyways, like man siya sa ang guy, that's why nice situation man sila. Ang pagtulong sa kapwa ay isang marangal na gawain na magagawa sa buong mundo ng kahit na sinong Para sa tao. iyo, anong payong ibinigay ni Dear Daisy Pisay tungkol sa pag-ibig na tinuring mong magandang payo? Para sa akin, si Dear Daisy ay nakatulong talaga sa love life ko. Dahil sinusunod ko yung mga payo na sinasabi niya. Katulad na lang ng may mahal ako, pero hindi ko masabi sa kanya kung ano talagang nararamdaman ko. At sinabi ni Dear Daisy na sasabihin ko sa kanya para malaman niya kung ano talaga ang nararamdaman ko. At ngayon, nasabi ko na sa kanya at alam niya at yung reaksyon niya ay parang shocked. At yun lang. Matapos mong sundin ang mga payo ni Dear Daisy Pisay, ano ang mga nangyari? Parang normal pa rin yung mga pangyayari. Ano nangyari sa relasyon nyo? Magkaibigan pa rin kami. Walang nagbago. Subukang sundin ang payo ng kapwa-tao. Malay mo, ito ang makakadulot ng mabuti para sa iyo. Nandito ngayon si Dear Daisy Pisay upang bigyan ng payo ang dalawang ito tungkol sa pag-ibig. Para sa iyo, ano ang pag-ibig? Love is an unknown feeling for someone na mamiss mo na siya pero may hindi mo na kaya ma-appreciate. Sa iyo, ano ang pag-ibig? Love is having a tender and compassionate feeling for another, from a human being to another. And it's just like me and this beautiful girl. What I am. Sa iyo, Dear Daisy Pisay, anong mabibigay mong payo sa dalawang ito? I know naman na love nila each other, so continue loving each other. And para mag-stay long in your relationship, I guess, dapat mag-communicate ka mo with each other every time magkitaay ka mo para mabalaan yung nagkakatabusin niyo. And aware ka mo kung ano na ginaubra sa inyong partner. Kung mahal nyo naman ang isa't isa, patuloy nyo lang ang buo nyong pagmamahalan. Tandaan, walang lokohan. Dear Daisy Pisay, dahil sa kadami-daming taong binigyan mo na ng payo, ano namang payong mabibigay mo sa sarili mo tungkol sa pag-ibig? Advice for myself, I guess, continue lang ko sa paghatag sa advice sa iban. Biskan, I'm a hopeless romantic. I know. Biskan let's call him Mega Man. May, like, siya nga iban for me. But ano ginawa, bale, kung ikaw ang girl, i-accept mo na lang kamaturan. Biskan, biskan hindi niya ka-like. Kay may, ano ka pa sa iban, may chance ka pa. And then, continue loving someone. Ay, not love nga, love nga ina, but love bala, you don't care for someone. Amo na. That's my advice for myself, even though it's so sad story. Sa pag-ibig, mismo ang mga tagapayo ay may mga problema din. Pero huwag lang natin itong pansinin. Ito ay isang pagsubok lamang na dapat malampasan natin. Ang dalawang taong nag-iibigan ay katulad ng isang kadenang may kandado. Ang kanilang mga puso ay hindi magkakaiwalay kung hindi lang sisirain o bubuksan ng susi. Ang mapanirang walang puso. Sa kapanahonang ito, maraming mga kabataan ang nahantong sa mga relasyon. Mga relasyong na uuwi lamang sa mga hiwalayan. Isa ka ba sa kanila? Mabuti kung hindi.